Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is gaano katimbang ang Diyos para sa iyo? At meron tayong concept na glory. Glory can refer to the brightness that surrounds God's presence or to His supreme honor. God's glory reveals who is majestic, holy, and worthy of all praise. As believers, we are called to reflect His glory in our lives. One day, we will behold His glory fully and be transformed by it. And makikita natin to sa Matthew chapter 5 verse 16. And ang sabi po dito, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Tagalog din po, gayon din man, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papuri sa inyong Ama na nasa langit. At ngayon naman po, share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, glory in Hebrews is kavod, which means way. So, i-glorify natin yung nasa Hebrews dun sa kavod, dun po sa kavod, at ibig sabihin po nun ay yung timbang na kung saan makikita natin yung timbang na kung paano tayo magpuri sa Panginoon, kung tayo mag-pray sa ating Panginoon. Nakikita doon kung paano natin siya isamba, kung gaano kabigat yon. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, glory in Greek is doxa, which means honor. So, i-glorify din natin sa Greek si doxa, na ang ibig sabihin ay honor, na kung saan in-honor natin yung Panginoon sa buhay natin, siya yung dinadakila sa buhay natin. And sa lahat ng bagay, siya yung masasandalan natin. Ngayon naman, sa third teaching na tayo, glorifying God is the ultimate purpose of our life. So, every time na gino-glorify natin sa Panginoon Jesus, siya lang yung ibig sabihin na purpose natin sa buhay natin. Siya lang dapat yung gino-glorify natin, yung mga nangyayari sa buhay natin. And ngayon naman sa application na tayo, first application, revisit the cross of Christ. So, lagi nating tatandaan na yung kung saan napako ang ating Panginoon sa Kristo sa cross na yun, lagi nating aalalahanin at tatandaan na doon namatay ang ating Panginoon. Ngayon naman sa second application na tayo, calibrate your life's purpose. So, lagi natin i-recall yung purpose natin sa buhay natin, na kung anong gusto nating mangyari sa buhay natin, kung ano lagi yung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman sa third application na remember to honor God in every decision. So sa lahat ng bagay na pagdidesisyon na natin, laging natin i-include yung Panginoon doon. Ipagdasal natin palagi yung Panginoon sa Kristo sa pagdadasal natin. Ngayon naman sa discussion na tayo, why should we aim to succeed in glorifying God? So dapat natin gina-glorify sa ating success yung Panginoon, dahil hindi naman natin magagawa lahat ng bagay na yun kung hindi tayo tutulungan at bibigyan ng guide ng ating Panginoon. So ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.